Good morning. Ayan. Kunti na lang po. Mapupuno na po tayo every Sunday. Praise God. Kasi, di ba, parang natin ang Panginoon. Yan naman po ang lagi natin sinasabi. Manalangin tayo, gawin natin ang kalooban ng Panginoon. At ano bang hilingin natin sa Kanya, ikakagawin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo po ay manalangin. At ito po, kapag likod sa inyong likuran, upang ang mensahe sa mga ito ay makita ng bawat isa sa amin. At nawa Panginoon, nakalim po ito sa aming mga puso upang magkaroon po kami ng katagan na sumunod sa iyong kalooban. Amen. Ayan. Medyo maselan po itong linggo ito. Nung nakita ko nga po na, ano po kasi ngayon, pinagdiriwang din po natin yung Gender Justice Sunday. Yung equality of gender po, which is very prominent issue din po natin po sa society. So ano ba ang ating pananaw tungkol po dito? Pero siyempre, mas maganda po sana itong matakal sa ating Bible study para ito po ay mas malinaw natin mauunawaan. So welcome po sa atin, anumang lahi tayo, anumang BP, sabi na Jesus loves the little children, all the children of the world. Kakantay ko na red and yellow, black and white, precious in this time. Jesus loves the little children of the world. So, ano ba pong kulay natin? Ano man po yung ating kasabihan, ano man po yung ating lahi, mahal tayo ng Diyos. Welcome po tayo sa kanyang community of faith. Ayan po ang ating pinanindigan o tinatayo ang posisyon nilang UCCD po. At meron po tayong UCCD declaration po about that. So, kaya lang po, syempre mas maganda kung ito ay ating pag-uusapan talaga ay nasa sit-down po tayo para mas mapaliwanag po natin. Basta ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa. Tama po ba yun? Okay. So, yung binasa po nating talata kanina ay, pamilyar po ba kayo sa talatang ito? Okay. So, marami na rin pong beses na ginagamit natin ito sa ating mga teksto. At nakikita natin na bahagi ng ministeryo ng Panginoon ay yung magwalayas din ng mga masasamang espiritu. Later on, tingnan natin ano ba itong mga masasamang espiritu. Hindi lang naman yung po yung nakopos pero ito po, literal naman na nangyari. Pagkababa po nila nung daungan na isang lalaki. At talagang, kitang-kita po dito sa talatang ito na kilala niya ang Panginoon. At natatakot siya sa Panginoon niya. So may mga, ano pa siya, tawag nito, deal. So dun nga sa kwento, di ba ang deal niya, papasukin na lang siya doon sa mga kawan ng baboy. Kasi siguro parang, ang feeling ng mga batalyon ng mga demonyo na yon ay mas hindi siya masasaktan dahil doon siya papasok sa katawan ng baboy at pag tumalon yun, parang feeling niya hindi na siya masasaktan doon yung baboy yung masasaktan. So meron ganun po yung kwento at tinalayas nga ng Panginoon, di ba? Nakita natin sa mahabang panahon na siya ay alitin ng masamang espiritu, siya ay lumala. Tapos dahil sa paglaya niya, yung mga community naman, sa salitang puso ngayon, yung mga marites, naglabasan ng bahay. Pag itong mga marites na to, at Marisol, ano pa ba yan? Marami yan, nakita ko lang sa Marisol. Ito lang sa ulo. Marites lang na yan, sa ulo ko siya si Marisol. Tapos, nakita nila na maayos na. Di ba? Maayos na kaano dun sa Panginoon. Kaya yung mga marites, na maayos na siya. So, natakot yung mga tao kasi parang imposible, masanay pa sila na nakikita nagwawala kaysa hindi. Kaya nakiusap sila sa Panginoon na umalis na lang po kayo dito kasi natatakot po kami, baka anong mangyari. So, feeling siguro nila, hindi pa magaling, di ba? Hindi pa malaya doon, kaya parang alis na lang po kayo kasi baka mamaya bigla na lang magwala, di ba? Nakakatakot. So, pinalis sila, pero nakita niyo po ba yung heart nung pinagaling? Gusto niyo pong sumama sa Panginoon, kila Jesus at sa kanyang disipulo. Pero hindi po siya pinayagan. Sad to say, sabi ni Jesus, umuwi ka sa bayan mo at ipamalita mo. So, ayun. So, minsan, mamaya, medyo explore ko yun ako. Pero minsan kasi ganun tayo, di ba? Minsan akala natin, dito tayo sa paglilingkod, sasama tayo, pero pag sinabi ng Panginoon, maipon ka dyan. Parang ayaw na natin. Diyan nga kasi namin, ang kulit mo, di ba? Hindi tayo agad sumusunod. Pero ito, di ba, sumunod siya sa atin, ay sa Panginoon, sa instruction ng Panginoon. Kasi palagay ko naman ay pinagpala siya. Kasi
yung testimony, ilang linggo na rin po na nababanggit ko na tayo ay isang buhay na patotoo. Tayo ay walking Bible, yung ating testimony. So, ayan po. Meron po akong mga ilang pupuntahin lang na nais ko pong alalahan natin sa talatang ito. Basta po doon sa ating binasang talata. So, una po, ang kapangyarihan ni Jesus laban sa kasamaan ay namamaya po. Diba? Pinakikita o nagpapakita ng kanyang kakayahan na maliberate ang bawat isa sa kanyang spiritual bondage. Kitang-kita sa mga talatang ito na napaka-makapangyarihan ni Jesus. Kasi kahit yung tawag nito, batalyong forces, di ba? So, kitang-kita natin na at kaya tayong delivery ng Panginoon, palayain sa anumang kasalanan kung saan po tayo bondage. Kung saan po tayo alipin. Ayan. Alam niyo, kagabi ko pa iniisip yung Tagalog na nalapin doon. Saan po itong bondage na to? Kaya magandang nananalamin talaga tayo. So, ngayon lang naalala, alipin ang mga kasalanan. Sa panahon ngayon, di ba? Kung tinitingnan natin na makapangyarihan ng Diyos, ay minsan, kung nakikita natin sa sarili natin, kasi doon minsan tayo nanghihina, di ba? Ano na ako, ang hirap pagbago, sa kasalanan ito. Halimbawa, hindi ko naman po sinabi kasalanan yung pagbibisyo. Kasi nagiging kasalanan po siya kasi nasisira natin yung katawan natin. Eh kahit naman normal na tao, ay naman yun, di ba? Gusto natin, malusog tayo. So ano yung spiritual bondage? Yung katamaran po natin, pagpupunta po tayo sa simbahan, bondage din po yun. Kung parang, kung na lang natin, sige, naiintindihan naman ng Panginoon. Pero bondage tayo ng katamaran, bondage tayo ng, marami parang tayong, at mas sigit, alam niyo po yan sa sarili ninyo, kung saan kayo may kahinaan, di ba nga po? Sabi nga po kasi, the spirit is willing, but the flesh is weak. So, napaka-weak po Pero, sabi nga po, meron mas makapangyarihan ng Panginoon sa spiritual bondage kung saan alipin tayo ng mga kasalanan natin at mga kahinaan natin bilang isang Kristiyano. So, kung i-claim po natin yan, patuloy lang po tayong manalangin. Ipanalangin natin ang ating mga sarili at tayo naman po makakasagot kung ano man po yung nagkahadlang sa atin. Diba? Kung ano man po kahinaan. Pangalawa, meron po sa mga talatang ito, nakita na naman po natin yung paglaya, freedom, at saka po yung pagbabago. Ito na naman po tayo sa transformation. Pang-apat na libro. Transformation. So, lagay ko na transform naman po ang ating iglesia kasi nagkakaroon na po tayo ng encouragement na dumalo po sa ating pananampahan. So, bahagi na po yan ng transformation. Yung inyong pong unang hakbang na pagdalo sa ating simbang sa isip ko. So, ano ka kasi kaya madami yung linggo, Father's Day. Mag-date sila tapos pumunta sila sa simbahan. Sorry po, hindi po nagsisip sa inyo natin maganda. Pero, yun lang yung usually kasi, nasa tingin ko. Pero sa pinakapon, ginudge ko kayo. Patawarin niyo po ako kasi nandito kayo ngayon. Ayan. Pero, dahil po sa ating dahil alam natin ang makapangyarihan ng Panginoon, dito sa mga talatang ito, nakita natin ang pinalaya. So tayo din, saan natin na palalayakin tayo ng Panginoong Diyos sa anumang kahinaan natin at magkakaroon tayo ng pagbabago sa buhay. Hindi lang sa bawat pamilya natin, yung mga youth natin na hindi pa kalaya sa sobrang cellphone, kaya meron dyan, disiplina. Ano yung term? Pwede nang kalimutan ko. Ano ba yung sinasabi natin? At ano yung sinasabi natin? Grounded. Ayun. Ay, sorry po. Grounded muna. So, lang cellphone. Kasi tayo sumusunod. Walang net. Patayan kaya natin ang mga net. Patayan kaya natin yung net natin sa bahay. Tapos itong mga youth natin, malamang lumabas na yung bahay. Magagalit yung mga kabataan natin. Pero kasi, meron tayo, makakalaya tayo sa ganung sistema. Kaya mga anak, tamang lang po, mga youth natin, tamang gamit ng cellphone, tamang tulong sa gawaing bahay. Kasi yung iba dyan, ito talaga si Pastor, pag-ingat siya. Pero ito ipaalala sa atin mga youth.
Mababait, sabi ko nga kanina kay Ate Fer, tsaka kay Kuya Rico nung nagpe-breakfast kami, mababait na nga yung mga nanay, tsaka tatay ngayon eh. Kasi yung ginagawa namin, hindi yan pwede yung ginagawa namin. Yari kami, meron kaming palo, ngayon mga anak, masaya kayo kasi kinakausap kayo ng magulang nyo. Magulang pa rin na nagpapakawan, mga anak, huwag kayong mag-iit sa amin, okay lang. So, pagkatiwalaan natin yung ating mga magulang. At kayo naman di mga magulang, alam nyo sila lang mga, kayo mga magulang, pagtiwalaan nyo rin po yung mga anak ninyo. Lalo na po yung mga lola, ay yung mga grandpa at grandma. Medyo, sila po yung lawyer, nakatawa si sila po yung lawyer ng mga apo kapag, no, kayo po na. So, sabi naman ng mga lola, ay, ano naman, okay ka dito. So, ano po yung mga yun? Parang po siya tinura lola. Ay, hindi po. Wala po sinasabi ka. Wala po tayo kasi, ano lang, sabi ko lang po, lawyer. Lawyer. Opo, nakapagtanggol. Kasi po, sabi ko nga po, share ko po kay Ate Fe, saka kay Berico. Yung mga pamangkin ko po, huwag po kami kalala, grandpa and grandma. Ako din po, lawyer ng mga pamangkin ko. Kaya parang yung mga, mga Vincent ko, ay nako, ayan naman yung lawyer nyo. Pero tamang lawyer lang naman po kami. Hindi naman po din kinukonsinti. Kung pagka po, binabalanse lang. Pero meron din naman po, hindi rin po naman natin nakaalis, na talagang may konsentidor din naman po. Correct. May agree. Meron naman din po talagang nangungonsinti na kanilang mga anak na kasi yun yung akala nilang pamamaraan na tama. Lalo na kung yung mga single parent. Gusto sa ganyan po yan, mga single parent na nagpapalaki na parang pagka na ano may mga anak nila, hindi pwede. Wala na kayong takay. Yung ganun po. So, kung dito po sa talata na ako nating paglaya, hinalaya ng Panginoon yung sakit na hinalila ng masamang espiritu. At meron din pong pagbabago sa buhay niya. Malamang, ang mga talatang ito ay nagpapakita ng malaking pagbabago at simula ng pagiging simula sa pagiging outcast sa community. Kasi outcast na siya, di ba? Ayaw nga sa kanilang mga community tungo sa kapayapang individual. So tayo din po gano'n. Kung ipag-aklaw natin yung buhay natin sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng paglaya. Pangatlo po, sa mga talatang ito, nakita ko po ang realidad na meron po tayong spiritual na pakikipagkatalaga. Dito pinakita na may kanya-kanya tayong binubuno o mga karanasan na di maganda or spiritual forces na kailangan natin harapin. The spirit is willing, but the flesh is weak. So, sa buhay natin, aminin natin, meron tayong spiritual warfare. Meron tayong pinatatahak. Meron tayong ini-struggle, binubuno para mag-ayos natin. Napaka, po niyan, hindi naman po porque kaskano na tayo, wala na po tayo, yahay na ang buhay natin. So, dahil sa kwentong ito, ako nakita ko na meron talaga tayong spiritual battle din na pinatatahan. At ito po ay realidad na inaatake tayo ng kaaway sa mga simpleng bagay lang. Yung simple, halimbawa, kung kailang linggo, gusto natin mas matulog ng mahaba, hindi tayo kagad bumabangon. Di ba? Kasi nagpahinga pa. Yan. Ano na yan? Spiritual battle na natin yan. Imbis na nabangon tayo ng maaga para maihandayin sa sarili natin. Tapos iisipin pa natin, ang tarapig bago makarating sa church. Battle po yan. Gusto ng spirit mo na pupunta sa simbahan, pero minsan, ito po yung mga nabibigyan lang. Lalo na kung nagkaroon ng overtime, hindi ka nakapaglaba, di ba po minsan. Ayun nga, pero si ate nga nagkwento, dapat kanina pa daw siya, sabi na biglang may dumating na bisita, yung mga ganyan. Siyempre mag-isip natin, ba ako, ay bigla na, ay Lord, naiintindihan naman ako. Pero yun yung battle ni ate na nakarating siya dito on time. Kahit may dumating na bisita sa kanila. Sabi niya kasi, ano pa dapat ako eh. Pagkabos ko may dumating na bisita. O, di ba? O, yun yung battle niya. Nakabis ka na, tapos biglang may darating na bisita. O, pero hindi naman hinayaan nga natin na pareho silang magkasawa, hindi makarating dito. Kasi, pumunta siya dito dahil pag nakapakinig naman po siya ng salita, pwede niya i-share sa kanyang husband pag uwi niya. Tapos, at the same time, naging magandang testimony pa rin naman po tayo sa mga bisita. Hindi hindi ko ngayon, mahal na buhay niyo. Hindi na naman tayo magandang testimony pagka gano'n. Kasi sinabi ni Pastor, seek ye first the kingdom of God. Bahala kayo, iwanan ko kayo dyan. Na wala man lang naiwan doon, di ba? So bakit nang move naman yun? Hindi nakapagsimba si Kuya, magandang testimony yun. Ay kasi, ito, nakasikaso si bisita, at the same time, nakasimba si ate.
Dahil sabi ko nga, representative, masishare naman niya. Kesa hindi na sila pareho pumunta dito. So, yun yung mga ini-struggle natin sa ating mga buhay. And next, tayo ay tinawag upang magpatotoo. Ayan. Sinugo ng Diyos ang kanyang pinagaling na may sakit at pinababahagi niya. Dahil ito yung magandang testimonya. Kaya sabi nga, pinauwi at ikwento kung anong nangyari sa kanila. Dito nagpapaalala ang Panginoon na sa pamamagitan ng talakang ito kung gaano kahalaga ang pag-share ng ating mga personal na karanasan na sa biyaya ng Diyos ay ating napagtagumpayan. Diba? Kaya pinauwi niya. Kaya yung pag-Wednesday po na nag-share po tayo, bawat isa nagpabahaginan, yun po ay isang pagtugon doon sa tayo ay tinatawag ng Panginoon magpatotoo. Hindi naman kailangan pang mag-sermon ka or magsasalita ka every Sunday. Yung pag-share na lang din po doon sa prayer meeting pag nandoon tayo, naging isang magandang patotoo na po yung ating buhay. At ang panghuli, ang di pagtanggap kay Jesus. So, makikita natin na parang hindi tinanggap doon si Jesus kasi pinaalis nga siya, di ba? May contrast na reaction between doon sa mga tao na mga head doon sa tama, doon sa community, di ba? At may mga tao nakapaligid sa kanya na parang mga tao. Kaya pinaalis, di ba? Sabi, umalis na lang po kayo kasi natatakot po kami. Mas concern yung mga tao sa nawala nilang kabuhayan. Ay, imagine mo, ilang baboy yun, ipatan yun nga mo sa mga espiritu. Eh, kung dun sa community na yun, yun yung pinagkakakitaan. Naubos. Pwede po ba? Umalis na lang kayo. Parang naisip ko tuloy, nung binibigay ng Panginoon tong idea, parang naisip ko tuloy, baka sabi ko, baka yung takot na sinasabi nila, natakot magkaroon na naman ng ganong sitwasyon. Maubos na lahat ng baboy nilang alaga. Di ba? Dalawang bagay yun. At naisip ko rin, nung bang sina Marites at sina Marisol, nung nakita nilang gano'n yung nangyari, di ba sabi, tumakbo sila at nagmarites sila. Sinabi nila, di ba, na ganito nangyari. Hindi ko po alam kung negative o positive kasi wala naman sinabi. Pwedeng negative, pwedeng positive. Pwede nga yung sinasabi ko, pwede nga sinabi nila. Nung iba, ay nawala yung kabuhayan natin kasi etong si Jesus, layas yung masamang espiritu, tapos pinunta naman dito sa baboy natin. Parang nagkaroon tuloy ng ano tawag sa sakit ng baboy? Oo. Ay tawag po doon, di ba? Na hindi, may moment na hindi tayo pwede kumain ng baboy unless na yung baboy nakita natin may tatak ng ano. Oo, di ba? Eh sila, wala na silang kabuhayan. So, nakikita natin na may mga bayan na hindi tumatanggap sa Panginoon. So tayo din, bilang isang mananampalataya, maging handa tayo sa ganong sitwasyon. Ihanda natin yung mga sarili natin, na hindi sa bawat pagbuka ng bibig natin o pagsasalita natin, tanggap agad yun ng tao sinasyaran natin. Pero lagi tayo may hope dahil sabi nga ng Panginoon, siya ay laging sasakin. At hindi niya tayo pababayaan. So bilang conclusion ko, kaya nga mga kapatid, bilang pagtatapos ko, ang tanong ko, ano ba ang magandang ating isaalang-alang sa sitwasyong ito? Yung ating po bang tinatangkilik, di ba? Kasi malamang yung mga tao doon, sabi nila, nawalan na sila ng negosyo o kabuhayan. So, isa pa itong challenge sa atin ngayon. Ano bang ating mas pinahalagahan? Kaya minsan diba battle natin yun, mag-overtime ba ako, kapasok ba ako sa linggo? Sorry po, hindi ko po kayo. Pero normal po yun eh. Battle po natin yan. Naiintindihan ko po kayo. Kaso pag hindi ako pumasok ng trabaho o hindi ako, baka mamaya wala na akong trabaho. Pinag-resign ako ng boss. Battle yan. Diba? Pero alam ko po sa mga taong naninindigan sa panahon yan, alam ko po hindi mapabayaan ng Panginoon. Kung sakali, kasi may mga narinig na po akong testimony na ganyan. Kung sakali mang natanggal sila doon sa trabaho, ang kapalit ng testimony nila, tagal ko na doon, pastor, o DM. Pero akala ko, tapos na ng buhay ko. Kasi sayang yung years of service niya. Pero, may binigay po ang Panginoon na mas maganda para sa akin. Na kung bibilangin ko po yung years of service ko, hindi po sayang.
Dahil ito po yung benefits ko dito. Na ngayon ko lang na-realize, ang tagal kong panahon na binukol sa kumpanya nito. At the end, ito lang pala yung makuha ko. Pero dito sa bagong kumpanya na binigay nito sa akin, unang-una, sabi niya, wala daw siyang sabi na pasok. Pangalawa, kung bibilangin ko po yung matatanggap ko pag nag-retire ako, mas malaki pa po dun sa matatanggap ko pag nag-retire ako sa napakatagal ko ng trabaho. Kasi, another promotion, mas malaki na. So kung susumahin mo, mas malaki na to the end. So, yan naman po yung mga testimony. Doon naman po sa mga estudyante, naku, hindi po ako makakapagturo ng Sunday School kasi ganito po, may thesis po kami, may NSTP po kami. Ano ba yung NSTP na yan? Ginawang linggo. So sa Buntay Lupa po, dahil si Mayor Presnedi ay membro natin. Nagbaba po siya ng doon sa school, sa lahat ng school sa Muntinlupa, na pwedeng i-consider sa NSTP yung ministry ng lahat ng mga naglilingkod ng mga kabataan sa church. So, lahat ng mga born-again may association of born-again Christian kasi doon sa Muntinlupa. So, lahat ng mga evangelicals, sabihin natin, non-Catholic. So, lahat doon, lahat ng estudyante na nakapaloob doon sa mga simbahan na yun, at kasama doon sa atin sa ACN, kami mga worker, isa-signifies po namin na nandun sila, may outreach ministry po sila. So, sa Muntinlupa po, gano'n na po yung policy. Kaya natuwa naman po ako kasi yung karamihan ng mga teachers namin kasi doon, lalo na yung teachers namin sa outreach, mga estudyante. At meron isang testimony na dahil doon po ako pumilip sa isang kabataan na to. Pakinggan nyo to mga kabataan. Siya lang po talaga ang nag-aan dito sa social media ministry namin. So talagang parang Kuya Mute, pag nawala si Kuya Mute, parang diba? Hindi na kagad masunod. Siya talagang pag nawala din siya, ang tingin ko, kaya hindi pa naman ng mga elder to, sabihin mo. Kaya sabi sa kanya, mag-train ka lang. So, nag-train naman siya. Papaalam po siya sa akin. Ate, wala po ako sa Sunday School. At saka po sa worship. Na po yung pinilinan ko. Kasi po yung thesis po namin, ganyan. Kasi priority ang pag-aaral. Priority talaga. Sabi ko, sinusuportahan ko na siya. Pero sa tuwing magpapaalam naman siya, abay, pag-akit ko dun sa taas. Anak, ba't nandito ka? Sabi niya sa akin, naku, Nay, hindi nagtawag kasi, naku, Nay, hindi ko to kaya. Kaya sabi ko na lang sa mga klase ko, susunod na lang ako. Pwede naman po. At ngayon, alam niyo kung ano na siya ngayon. Dating nasa outreach namin sila. Naiyak ako. Ang bahay nila sila. Parang tubig yung ilalim. Pero dahil sa commitment niya sa Panginoon, hindi niya pinagpapalit talaga ang gawain sa church sa pag-aaral niya. Sasabihin lang niya, Nay, parang masyado ng pag-aaral. Oo, pati ka na. Pag-pray na lang po ako kasi talagang pinakawakan niya yung city first time na God. Tapos, kung tutuusin, napakahinapan ng bata talaga. Hindi siya yung tipong mag-honor or what hindi. Pero ngayon, isa siya sa pinakamagaling na teacher. At lisensyado siya. At dating walang boses. Pero pinilit niya ang sarili. Hindi po, gusto ko. Ay, taga namang, manalita talaga siya ng iba na hindi yun ang ministry mo. Hindi po, alam ko po. Ng Panginoon. Ngayon nagulat ako eh. Siya yung, worship leader. Siya yung naglilid ko kakanta. Di ba, ma-amaze ka? Kaya mga kabataan, kinikwento ko po ito, hindi ko po ito niyayabang sa inyo. Baka sakaling pwede nyo maging pumuntungan ng pananampalataya ninyo. Yung mga ganitong klase ng testimony. Marami po sa outreach namin gano'n. Ngayon po yung isa po anak ng preso yun. Aba ngayon, licensed psychologist na siya. At may posisyon siya sa local government. Sabi na, sobra talaga, happy talaga ako sa inyo. Kayo ba po kaya dito? Napakapalad po ninyo dito, mga youth natin, may magulang, na very supportive. Kailangan ko ng laptop, kailangan ko ng tablet, kailangan ko ng cellphone. Lahat ng needs nyo, meron. Kaya, pagbutihin nyo. Kasi magaling din kayo. At alam ko, mas gagaling kayo kaysa sa kanila. Kasi, well-provided kayo. Walang hindrance. Although, hindi ko rin po inaalis na mga kabataan dito, may iba din po kayo journey and struggle. Ang mahalaga, nagtatapat tayo sa Panginoon, nagpapatuloy tayo, at naglilingkod tayo sa ating Panginoon. So, hinahamon din tayo ngayon ng mga talatang ito ng ating paglaya sa anumang ating
tinatangkilik at ano bang meron tayong mga talento, kailangan natin ipamahagi, kailangan natin ipahayag para ma-share natin itong pananampalatayang ito. And lastly, sa prayer meeting nga sinabi natin, di ba, na-discuss natin, huwag tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Di ba, yun po yung ating, ibig sabihin, huwag tayo maging masyadong material na parang kailangan kong makuha lahat ito. Ito yung makakapagpasaya at ito yung kontentong buhay natin. Hindi. Meron tayong beyond this life, meron pa tayong buhay. At ang nais din naman ng Diyos, hindi ko naman inaalis, nais din naman ng Diyos na ang ating buhay dito sa lupa ay maging ganap at kasiya-siya. Na mangyari nawa ang bagong langit at ang bagong lupa ay mangyari nawa dito pala. Hindi na natin kailangan ating paghintay pa ang kinabukasan. So yan po yung ating pakatandaan na wag lang po tayo sa loob ng ating iglesia pag-ministry, bagkos tingnan din natin yung mga kapwa natin, mga nangangailangan. So, ito ang mensahe ng Panginoon at meron na ako ulit isa pang pastor. Kasi pumupunta siya dito. Malay ko magpapastor din. Dalawa ng pastor natin. Tahimik yung aking isang pastor, hindi yata nakahanda ng sermon. Kasabay ko po siya palagi. O si little girl doon, pumupunta siya dito. Malay mo maging pastor din yan later. So, nawa ang mga salitang ito na ibigay sa atin ng Panginoon ay patuloy natin pagmulay-mulayan. Damdamin. Kumbaga, para magkaroon tayo ng gabay sa loob ng isang linggo. Alalahanin natin na meron tayong pag-asa at ating naranasan o anumang ating paghihirap. Nagiging alipin man tayo ng mga bagay-bagay, pero ang Panginoon ang siyang magpapalaya sa atin. Amen.